Hindi ka naman babae kung umasta eh. Demonyo ka eh. Sinuntok mo ang di umano anong Pangulo ng Pilipinas. Sinuntok mo sa mata. O, sige, lubusin na natin. Sino nagkwento sa akin? Si Ivan Uy, Secretary ng DICT. O, I remember very well. Alam nyo na. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire. Ako ang nagsumbong kay Ate Claire about that. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse. Nag-meeting kami sa Wolfgang Steakhouse dito sa Ortigas. Diyan sa podium. Si Ivan Uy ang nagsabi sa akin, Secretary ng DICT. Sinuntok ni Lisa si Bongbong Marcos sa mata. Sabi ko, nasaan ka? Nasa harap ko. Tapos tawa-tawa pa siya. Oh, remember, Lisa, tumatawa-tawa pa si Ivan Uy sa'yo. Oh, sa kalagayan ninyo. Oh. So, nakikita mo, babae, pero kung umasta, daig pa ang lalaki. Oh, eto pa. Nung nag-meeting tayo, Lisa, doon sa Cybergate Plaza, kasagsagan ng kampanya. Nung nag-present yung Indian, I don't know kung bakit mga foreigner talagang kinukuha mo. Labag yan sa election code. Hindi dapat makikialam ang mga foreigner. Oh, meron kang 3 kinuha na Bulgarian, Greek, at Romanian. Parang na-meet ko yung iba doon eh. Doon nung may... Oh, yung 3. Oh, nandun yun sa headquarters mo. Tumulong yun sa kampanya ninyo. That's illegal. So, yung Indian, nagpipresent doon sa screen. Kasi nandun siya sa India. Okay. Biglang namatay yung internet. O, biglang namatay yung internet. Tinawag si Rian, yung head ng internet doon sa Cybergate. At sinakal niya sa harap namin. Yes. O, sinakal niya. Dito sa liit. Ipalit mo yan ngayon. O, you see, lahat kami, nasyak kami doon. O, nandun si Hubert Guevara, nandun si Ivan Uy, nandun ako, nandun si Leo Kirobin. Marami kami. Nakakita sa iyo, Lisa, kung paano mo, how you treated yung pobreng empleyado mo. O, Lisa. Ivan Uy, baka majombag ka uli ni Lisa, baka tanggalin ka. Dahil ikaw mismo ang nagsabi kasi hindi ko lang pinangalanan yon dahil sabi sa akin ni Atty. Glenn, huwag na lang natin pangalanan. Diba? Kasi, kahit pa paano, meron pa tayong konting awa kay Ivan Uy, baka maligwak ni Lisa, kaya hindi ko pinangalanan yun eh. 'Di ba? Kasi parang at least kinuwento niya sa atin, ganito niya sa iyo pala, na sinapak ko, ginombag ni Lisa si Coting Jr., that was September, on the way sa New York. Kaya 'di ba nakita niyo naka-shade yun, pagdating sa New York, indoor, pero naka-shade siya. So, sabi nga ni Atty. Glenn, si Lisa, hindi babae. 'Di ba? Lalaking masahol pa sa demonyo. You know what, mga kababayan? Atty. Glenn, sa mga palangga, hindi ko lang pwede pangalanan. Meron po tumawag sa akin na masabi kong malaking tao. Nakilala siya kahit sa buong mundo. Kilala siya, Pilipino siya. Kilala siya sa Pilipinas. Pag binanggit ko yung pangalan, lahat kilala siya. So, nakarating sa akin, nakausap ko ng bonggang-bongga. Tinulungan din nila si Lisa. Ay, si Coting. Lahat nahiningi nila. Tapos, tinaniman rin ng kaso. I'm not gonna say names. Pero tinaniman ng kaso, kinasuhan. Ganun po baboy, kawalang hiya, si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos, aka Coting. Even before, di ba sinabi ko sa inyo, may mga taga-Alabang, taga-Forest Park, mga Chinese. Okay na nagbigay sa kanila ng milyon-milyon. Binasura ni Lisa at parang wala nangyari. I mean, hindi niya nakakilala. Ganito katarantadong ito. Alam mo, hindi mo alam kung anong lahi nila. Lahing demonyo pala talaga. Lahing demonyo yata talaga si... Well, hindi yata. Lahing demonyo sila. Natanong ka ba ni Lisa na o nag-over ba sa iyo na magbabayad siya sa iyo? Wala. Sa akin, in fairness, wala talaga. For example, like tulad mo, Ate Claire, hindi ka binayaran. Ako, hindi ako nagbabayad. So, ano siya, pag may bayad ka kasi, hawak ka niya. Hawak ka niya sa leg. Yeah. Kasi, nakatingala ka doon sa kanyang pera eh. Nakatingala ka doon sa kanyang pera.